Nangako siya ng pagbabago. Nangako siya ng kaligtasan. Si Rodrigo Duterte, ang alkalde ng Davao City na kilala sa kanyang matapang na pananalita, ay nangakong lilinisin ang Pilipinas mula sa droga at krimen. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ang kanyang mga salita ay tumatak sa isang bansang pagod na sa karahasan at korupsyon. Kung makakarating ako sa Malacanang, deklarasyon niya, gagawin ko ang ginawa ko sa Davao, papatayin ko lahat ng mga adik. 6 na buwan. Iyon lang ang sinabi niyang kailangan niya. Disclaimer. Ang nilalaman na ito ay mayroong pinaghalong mga napatunayang impormasyon mula sa publiko at mga paratang nahango sa mga pagdinig sa Senado, mga sinumpaang testimonya, mga ulat ng gobyerno at mga kapani-paniwalang investigasyon ng media. Ang layunin ay maglahad ng isang komprehensibo at totoong salaysay ng mga pangyayari, kasama ang mga kaugnay na kontrobersya at pagtanggi. Lahat ng mga individual na nabanggit sa nilalaman na ito ay itinuturing na inosente hanggat hindi napatunayang nagkasala sa korte. Ang mga paratang na tinalakay ay nananatiling hindi pa napatunayan maliban kung ipinahiwatig ng mga opisyal na proseso ng hukuman. Ang dokumentaryo artikulong ito ay para lamang sa layuning pang-impormasyon, edukasyon at pamamahayag, alinsunod sa diwa ng transparency at kamalayan ng publiko. Hindi pinagtitibay ng mga gumawa ang pagkakasala ng sinumang tao o partido at ang anumang mga opinyon o interpretasyon ay malinaw na inihiwalay mula sa mga katotohanan. Unang araw ng Hulyo, taong 2016, nanumpa si Duterte bilang Pangulo. Nagsimula na ang giyera, o Plan Tokhang, ang tawag nila dito. Tokhang galing sa dalawang salitang Bisaya, tok-tok ang kumatok at hangyo ang makiusap. Mga pulis na may dalang listahan ng mga umano'y gumagamit at nagtutulak ng droga ay kumakatok sa mga pintuan. Nakikiusap sila sa mga suspek na sumuko na baguhin ang kanilang mga buhay, ngunit ang mga pakiusap ay madalas na nauuwi sa mga pagbabanta. Ang mga katok sa pinto, isang paunang salita sa pagdanak ng dugo. Naligo sa dugo ang mga kalsada, hindi dugo ng mga drug lord, kundi dugo ng mga mahihirap, mga nasa laylayan, mga nakalimutan. Ang opisyal na bilang ng mga namatay, ayon sa ulat ng Philippine National Police, ay patuloy na tumataas. Pagsapit ng taong 2022, ang opisyal na bilang ng mga namatay ay mahigit 6,000. 6,000 buhay ang nawala, di mabilang na pamilya ang nawasak. Ngunit mas malagim ang larawang ipininta ng mga grupo ng karapatang pantao. Inaangkin nilang mas mataas ang totoong bilang, marahil ay lumampas pa sa 27,000. Nasaan ang mga drug lord? Nasaan ang mga pinuno ng malalaking sindikatong ito? Tila naglaho sila na parang bula. Ang kanilang mga mansyon ay hindi nagalaw. Ang kanilang mga imperyo ay nanatiling buo. Ang giyera kontra droga, tila may kakaibang puntirya, ang mga walang kapangyarihan, hindi ang mga makapangyarihan. Ang mga bulong-bulungan tungkol sa mga extrajudicial killings, mga itinanim na ebidensya, mga kalupitan ng pulisya, ay lalong lumakas. Ang mga ina ay tumatangis sa mga bangkay ng kanilang mga anak. Ang kanilang mga iyak ay umalingaw-ngaw sa madilim na eskinita ng kawalan ng pag-asa. Sila ba talaga ay mga biktima ng isang makatarungang digmaan? O sila ba ay mga biktima ng isang malupit na kampanya na walang pakialam sa tamang proseso, sa mga karapatang pantao, sa kabanalan ng buhay mismo? Agosto, taong 2018, pumutok ang iskandalo ng magnetic lifters na nagpadala ng mga shockwave sa buong bansa. Mga walang lamang magnetic lifters na kayang magpuslit ng bilyon-bilyong pisong halaga ng illegal na droga ang natagpuan sa isang bodega. Ilang araw ang lumipas, mga katulad na lifters na sa pagkakataong ito ay punong shabu ang naharang sa daungan ng Maynila. Ang Bureau of Customs na may tungkuling pigilan ang ganitong pagpupuslit ay tila inkompetente o kasabwat. Ang iskandalo ay nangangamoy korupsyon, isang sistemang bulok hanggang kaluluwa. Ito ba ay kaso ng ilang bulok na mansanas lamang o umabot ba ang kabulukan sa pinakamataas na antas ng kapangyarihan? Naglunsad ng investigasyon ng Senado, ang kanilang mga mata ay nakatutok sa isang grupo ng mga individual na malapit sa Pangulo, ang Davao Group. Ang grupong ito na nababalot ng misteryo, na binubulong na sangkot sa pagpupuslit at iba pang iligal na gawain, ay biglang natagpuan ang kanilang mga sarili sa gitna ng matinding atensyon ng publiko. Kabilang sa mga nadawit ay si Paulo Duterte,
ang sariling anak ng Pangulo. Ang kanyang pangalan, kasama ang kay Christopher Bongo, isang malapit na aide ni Duterte, ay paulit-ulit na lumutang sa investigasyon. At naroon din si Michael Yang, isang negosyanteng Chino na may malalim na koneksyon sa administrasyong Duterte. Si Senador Antonio Trillanes IV, isang matapang na kritiko ng Pangulo, ay itinuro si Paolo Duterte na inaakusahan itong sasangkot sa isang Chinese triad. Binanggit niya ang isang dragon tattoo sa likod ni Duterte bilang ebidensya ng kanyang umano'y kaugnayan sa gang. Tumanggi si Duterte na ipakita ang tattoo na lalong nagpaigting sa mga espekulasyon. Si Michael Yang, na madalas makita sa tabi ni Duterte sa mga pagpupulong kasama ang mga matataas na opisyal ng China, ay naging isang taong interesante. Bagamat mariin niyang itinanggi ang anumang pagkakasangkot sa kalakalan ng droga, isang ulat ng Philippine Drug Enforcement Agency ang nag-ugnay sa kanyang mga kasamahan sa negosyo sa mga operasyon ng droga. Si Duterte, nakilala sa kanyang maapoy na retorika at matinding katapatan sa kanyang mga kaalyado, ay ipinagtanggol ang kanyang anak at mga kasamahan. Ibinasura niya ang mga paratang laban sa kanila bilang mga maniobra lamang sa politika, mga pagtatangka na siraan ang kanyang administrasyon. Ngunit ang kanyang tugon sa mga kritiko ay hindi basta pagbababalewala. Si Senadora Leila de Lima, isang kritiko ng giyera kontra droga, ay nakulong noong taong 2017 dahil sa mga kasong may kaugnayan sa droga. Ang mga paratang na malawakang tinitingnan bilang may kaugnayan sa politika ay nagpadala ng isang nakakakilabot na mensahe, punahin si Duterte at harapin ang mga kahihinatnan. Ang mga saksi na naglakas loob na magsalita laban sa Pangulo o sa kanyang mga kaalyado ay madalas na nahaharap sa malagim na kapalaran. Sina Edgar Matobato at Arturo Las Cañas, kapwa nagpapakilalang miyembro ng Davao Death Squad, isang vigilante group na iniuugnay kay Duterte, noong siya ay alkalde pa ng Davao City, ay binawi ang kanilang mga testimonya at tumakas palabas ng bansa dahil sa takot para sa kanilang buhay. Ang International Criminal Court, na nababahala sa dumaraming ebidensya ng extrajudicial killings at mga paglabag sa karapatang pantao, ay naglunsad ng investigasyon sa giyera kontra droga ng Pilipinas noong taong 2021. Si Duterte, bilang pagsuway, ay inalis ang Pilipinas sa ICC, ngunit nagpatuloy ang paghanap ng hustisya ng ICC. Noong Marso taong 2025, si Duterte ay naaresto pagbalik niya sa Maynila mula Hong Kong. Siya ay in-extradite sa The Hague upang harapin ang mga kasong crimes against humanity. Ang pag-aresto ay nagpadala ng mga shockwave sa buong Pilipinas at sa iba pang panig ng mundo. Malayo pa sa pagtatapos ang laban para sa katarungan. Ang mga biktima ng giyera kontra droga, ang kanilang mga pamilyang nawasak, ang kanilang mga buhay na winasak, ay nararapat na mabigyan ng mga kasagutan. Ang giyera ba kontra droga ay isang tunay na pagtatangka na puksain ang krimen, o ito ba ay isang panakip-butas? Isang brutal na kampanya na idinisenyo upang pagtibayin ang kapangyarihan, patahimikin ang mga kritiko, at protektahan ang isang madilim na network ng mga makapangyarihang individual. Ang sagot, mahal na mambabasa, ay iyon ang pag-isipan at i-comment ang inyong pananaw at opinyon.